Ganoon na lang ba yun, Benedict? May pait na wika ni Arlene nang makitang nagliligpit ng mga gamit ang binata. May mga aasikasuhin lang ako, Arlene. You are seeing her. Napalingon ito sa kanya, at itinigil ang pag-eempake. Si Anika pa rin, hindi ba? Do you think you can fool me? Alam kong hindi nawala ang komunikasyon mo sa kanya. We're friends, maikli nitong wika. And you love her, dugtong niya sa hindi nito maamin. Sa kabila ng pagbibigay ko sa iyo kahit ang sarili ko, si Anika pa rin ang laman ng puso mo. Hindi ito sumagot. Tumano ito sa bintana, na kanina pa rin niya tinatanaw, na tila naroon ang mga sagot sa tanong niya, o anumang pag-asa para sa kanila ni Benedict. Do you know that she's my real sister? By blood, Benedict. Mabilis itong napalingon sa kanya, at nakakunot ang noo na tila ina-erect kung totoo ang sinabi niya. Napagpasyahan niyang sabihin ang totoo. Pagdating kay Benedict ay wala siyang gustong ilihim. Paano nangyari iyon? Matanda ako sa kanya ng 2 taon. I am Octavio and Diana's daughter. Mahabang katahimikan ang namayani. Masikip sa dibdib ang mga itinatagong lihim, kasabay pa ng kaalamang mahal mo ang taong ang mahal ay ang karibal mo sa maraming bagay. But she has to set herself free. Alam ba ni Carlan ang totoo? Katulad ka rin ni Papa Augusto, hindi niya siya tinatawag na Anika, mapait niyang sabi. Hindi ko alam kung alam nila ang totoo. 15 anyos na ako nang dalhin ako ni Papa Octavio sa rancho, para magpanggap bilang totoong Carlan. Pumayag ako dahil gusto kong makasama si Mama. Pero hindi ko alam na buhay pa siya. Kaya pala kalaunan ay inampon na lang nila ako bilang legal na anak ni Papa Augusto at Mama Diana. Alam mo ang buong katotohanan mula simula. Pag-aanalisa ni Benedict. Oo, noong una'y masaya lahat ng tao, ay nasa akin ang atensyon at pagmamahal. Pero mula nang bumalik si Anika ay nawala lahat ng iyon. Naging anino na lang ako. Pero lumayo na siyang muli. Arlene, sayo nang muli ang rancho at ang kumpanya. Ikaw ang kailangan ko, Benedict. Alam mong mahal kita noon pa. Kung kayamanan lang ay hindi ko hinanggad ang mga iyon. Hindi sumagot ang binata, pero alam niyang sa puso nito ay si Anika ang naroon. Nasaan si Anika ngayon? Tanong niya. Matagal bago ito sumagot. Nasa Maynila. Maayos naman ang kalagayan niya, pero hindi niya gustong ipaalam kung saan siya nakatira. Ipakakasal ako ni Papa sa dapat na pakakasalan ni Anika, kaya't kailangan ko siyang makausap. Hindi ko gustong makasal sa taong hindi ko kilala. Kung ganoon ay mas lalong hindi niyo siya mahanap, Arlene. Bakit? Dahil ikaw ang gusto mong pakakasalan niya. May galit na wika niya. Ipapaalala ko lang sa'yo kung ilang beses nang may nangyari sa atin, kapag nalaman ni Anika ay tiyak kung hindi niya gugustuhing makasal sa'yo, Benedict. Pag-alit siyang lumabas sa silid nito. Sa ilang buwang wala si Anika sa rancho, mula nang mangyari ang aksidente na ikinamatay ng mama niya, ay si Benedict ang naging lakas at karamay niya. Naroon ito sa lahat ng sandali na kailangan niya ito. Pero sa buong panahon pala na iyon, ay alam nito kung nasaan si Anika. Bumalik siya sa opisina, na ngayon ay pinamamahalaan niya. Malaking parte niyon ay kay Anika. Ang rancho ay buong pag-aari naman ng kapatid, dahil pinangalan na iyon dito maliit pa lamang ito. Pero tulad ng sinabi niya kay Benedict, ay hindi niya gusto ang anumang yaman na hindi niya pag-aari. Mahal niya si Benedict sapat na ang pag-ibig ito para maging masaya siya. Pero ang puso nito ay nanatiling kay Anika. Kanina pa kita hinahanap, Arlene. Saan ka galing? Galit na wika ni Octavio. Mula nang mawala ang Papa Augusto niya, ay mas naging matapang at agresibo ito sa mga desisyon sa kumpanya. Nagpahangin lang sa labas, mahina niyang sagot. Nagpahangin sa labas o kay Benedict? Tumitig ito sa kanya para kuhanin ang totoo niyang sagot. Hindi na lang siya nagsalita, para hindi na hamaba ang usapan. Wala lang si Zane sa Pilipinas ngayon, pero sa susunod na linggo ay luluwas tayo ng Maynila, para makilala sila. Masyado nang naantala ang pagpapakasal mo sa isang Villarreal. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ako magpapakasal sa ibang lalaki? Napataas ang boses niya sa pagsagot. Si Anika ang dapat na makasal doon, hindi ako. Huwag mong sirain ang plano ko, Arlene. Kapag si Anika ang nakasal doon, ay hindi ako makakakilos ng maayos. Hindi ako maaaring pumalpak sa pagkakataong ito. Napasandal siya sa upuan, at tumitig sa ama na ngayon ay umaahon ang dibdib sa galit.
Hindi niya alam kung paano makakatakas sa pangmamanipula nito sa buhay niya mula pa noon. May mga pagkakataong hiniling niyang si Augusto na lang ang tunay niyang ama. Hindi man ito kasing giliw katulad ng kay Anika, alam niyang minahal din siya kahit paano. Binigyan siya ng share sa kumpanya bilang legal na anak. Aaminin niyang pagdating sa maraming bagay, ay mas lamang si Augusto kay Octavio, lalo sa pagiging mabuting tao. Hindi siya bulag para makita ang kasamaan ni Octavio. May hinala din siyang totoong may kinalaman ito sa pagkalat ng droga sa buong Camarines, pati na sa Karatig Bayan. Na ang dahilan ng kagustuhan nitong makasal siya sa anak ng may-ari ng isang airline sa bansa, ay upang makapagparating ito ng kargamento ng may proteksyon. At ngayon ay maaari siyang maging kasangkapan ng ama, para sa maduming hangarin nito. Alam na ni Arlene na magkausap tayo sa buong panahong wala ka sa rancho, pagtatapat ni Benedict sa kanya. Napasapaw siya sa noo, agad umahan ang takot sa dibdib niya. Anumang may kinalaman sa rancho, kay Arlene o kay Uncle Octavio niya, ay hindi niya gustong marinig sa ngayon. Tahimik na ang buhay niya. I'm sorry Benedict, pero hindi ko gustong magambala ang katahimikang tinatamasa ko ngayon. Sa ibang pagkakataon na lang tayo magkita. Oh please, huwag mo naman akong pahirapan Carlin. Anika, Benedict, pagtatama niya. Sa tingin mo ba'y hindi kita kayang protektahan? Malayo ang Palawan, kung sasama ka sa akin doon, ay hindi ka nagagambolin pa ni Octavio. Kung paiiralan niya ang matinong kaisipan, ay mas tama ang suhestyon nito, kaysa sa sitwasyon nila ni Jeremy ngayon. At sa damdaming unti-unting nabubuo para sa amo niya ngayon, ay hindi malayong mangyaring muli ang nangyari kagabi. Pag-iisipan ko, halos pabulong niyang wika. Pero huwag muna bukas, Benedict, magulo pa ang isip ko. Kumusta sa rancho? Maayos pa naman. Pero nabanggit sa akin ni Arlene, na ipakakasal siya sa lalaking siyang dapat mong pakakasalan, kaya't tama lang na huwag ka nang bumalik dito. I will do everything not to make it happen Carlin. Oh Benedict, huwag mo nang idamay ang sarili mo sa gulo ng pamilya namin. Be with me, lalayo tayo. Mamumuhay tayo ng tahimik sa Palawan, muli nitong suhestyon sa kanya. Bago pa siya makasagot muli, ay nasa harap niya na si Jeremy kasunod ang isang magandang babae. May matandang lalaki rin na nakatayo malapit sa pinto ng opisina nito. Babalik na ako sa trabaho ko, paalam niya dito, bago mabilis na ibinaba ang telepono, nang hindi na pinakinggan ang isasagot ni Benedict. Late ka nang pumasok kanina, nagbababad ka pa sa telepono sa oras ng trabaho, pagalit nitong wika bagamat mahina ang boses. Hindi siya umimik dahil sa seryosong anyo nito. May kailangan ka? Pautal niyang tanong. I need yesterday's sales report. Hindi pa ipinapasa sa akin ng accounting department. I-follow up ko ngayon. Hindi ba't kanina pa dapat nabigay sa'yo? Bakit hindi mo na follow up kaninang maaga pa? Huminga siya ng malalim para dagdagan ang pagtitimpi. Pagkatapos ng nangyari kagabi, ay hindi niya inaasahang ganito siya nito tretuhin, lalo sa harap ng ibang tao. I'm sorry mahina niyang wika. Nakita niyang lumapit ang babae, at ikanawit ang kamay sa braso nito. Can you ask your staff to bring us coffee? Malambing na boses ng babae, na inilapit pa ang mukha sa balikat ng binata. Bumaling naman ito sa babae at ngumiti. Sige, hintayin niyo ako sa opisina, Scarlett. Tinanggal nito ang pagkakakawit sa braso nito. Hayaan mo na ang sekretarya mo ang gumawa ng kape. Bumaling ito sa kanya, black coffee for my dad, and with cream for me, wika nito sabay talikod. Si Aiko na ang gagawa ng kape Anika, wika nito sa kanya, pero nagtuloy-tuloy siya sa pantry, na nasa dulo ng opisina. Sumunod ang binata sa kanya. I told you, si Aiko na ang gagawa ng kape. This is my job Jeremy. Hindi ko inaasa sa iba ang trabaho ko. That's not part of your job, paglilinaw nito. That's Mr. Sandoval and his daughter by the way, wika nito na ang tinutukoy ay isang kasosyo sa kumpanya, na kamiting nito kanina sa Manila Hotel. Tahimik lang siyang gumagawa ng kape, at hindi tumitingin sa binata. I'm sorry sa nasabi ko kanina. Paghingi nito ng paumanhin, hindi na rin siya umiimik. Dumating si Aiko na siyang ipinatawag ni Jeremy para sana ito ang magtimpla ng kape sa mga bisita. Serve mo na lang sa opisina ko, wika nito kay Aiko bago umalis sa pantry.
Siya naman ay nagpunta sa accounting department, para personal na hingin ang kopya ng sales report kahapon. Humingi naman ng paumanhin ang staff na gumagawa, dahil half day lang pala ito pumasok, kaya't halos kagagawa lang. Pagdating ng alas 5:30, ay inipit niya ang sales report, kasama ng iba pa niyang report sa isang folder, at ipinakiusap kay Aiko na ipasok sa opisina ni Jeremy, dahil may inutos si Jeremy na i-xerox nito. Dala-dala din itong ang ilang folder. Nagpasya siyang umuwi ng maaga, at ipahinga ang isip at katawan.